Kaya, isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yoko! At pag Laundry Day, Friday,
All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:20 na ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Kinasuhan ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista dahil sa mga irregularidad na may kinalaman sa 8 Ghost Farm to Market Road projects sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 94 million pesos. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nagsampa ng kasong graft, malversation, grave misconduct, serious dishonesty at pamimeke ng public documents. Nako yan. By the way, itong kaso na to, kumbachero, isa dito ay non-bailable. Yung malversation. Ito po ay laban sa mga opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at ang kontratistang si Leonila Urgel ng RDF Construction and Supply. Sentro ng kaso ang Ghost Farm to Market Road. Ghost talaga, ano? Grabe. Sa barangay Kaburan, Jose Abad Santos, na sinasabing binayaran ng buo sa halagang mahigit 11 milyon kahit hindi naman ito naipatupad. Inakusahan ni Laurel ang mga respondent ng pamimeke ng Statement of Work Accomplished, Certificates of Payment, Project Status Reports at Disbursement Vouchers upang palabasin na natapos ang alin? Ang proyekto. Project Nino yun. DPWH ang nag-implement. DA project kasi during that time ang nagpapatupad ng project ng DA sa Farm to Market Roads ay DPWH. So hindi naman konektado yan sa sino mang politiko o kongresista. May mga ganun din, may mga nagtuturo din ng ganun eh. Ito project ko to. Kaya nga may mga ako ang nag-request nito sa DA. Ganon. Ganon. Magkakaalaman yan. Alamin natin. Dapat hindi huminto dito yan. Sa mga taga-DPWH lang. Alas 6:22 ang ating oras. Pansamantala namang isasara ang emergency room ng Ospital ng Maynila sa loob ng 1 linggo mula sa Mayo 24. Ito ay para bigyang daan ng mahalagang repairs and facility upgrades sa ospital. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, isasagawa ang pagkukumpuni sa ilalim ng 24 oras upang matiyak na muling magbubukas ang emergency room. Paliwanag ni Yorme, sinubukan naman ng city government na maghanap ng paraan upang isagawa ang renovation ng hindi naantalang operasyon ng emergency room, ngunit lumabas sa pagsuri na hindi ito ligtas para sa lahat. Kahit sarado, maglalagay pa rin ng mga ambulansya at tent areas sa labas ng ospital upang tumanggap ng mga pasyente habang nagpapatuloy ang renovation. Tutuwa ka sa Maynila, kumbachero, no? Walang tigil. Talaga. Walang tigil ang mga nangyayari sa Maynila. Ganun naman talaga dapat Kung meron mang away sa national level, kung may away sa national mag-away level, kayo. Mag-away kayo, pero tutuloy namin ang trabaho namin sa baba. Dapat ganun. Tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay. Tulad ngayon, sa Maynila din, kumbachero, sabi ni Yorme, isasara yung Dimasalang. Yung parte ng Dimasalang. Bakit? Bakit na naman? Ano problema? Baka may bulaklak dyan. Alamin nga natin. Bibili ng bulaklak dyan. Bibigyan si Tina Nolasco. Kapag si Tina ang binigyan. Tigil muna. Sarado ang pwede nang isarado talaga yan. RH9, Tina Nolasco. Kamintina. Katunjing, ka Jerry, isang araw nga bago ang pagsasara ng northbound lane ng Dimasalang Bridge dito sa Maynila, wala pang makikitang signage o abiso para sa mga motorista dito sa northbound section ng nasabing tulay. Una nang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagsasara ng nasabing daan upang bigyang daan ang gagawing rehabilitasyon ng DPWH North Manila District Engineering Office
mula ito May 23 o araw ng Sabado hanggang ikalawang linggo ng October o bago mag-undas. Kabilang sa gagawin sa tulay ang retrofitting ng structural support at pagpapalit ng bridge slab upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Ito ay bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga motoristang daraan sa lugar patungong Manila North Cemetery sa undas o sa November 1. Sa kabila nito, mananatili pa rin namang bukas itong southbound lane ng tulay upang habang isinasagawa itong pagsaayos ng northbound section. Pinapayuhan din ang mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta simula yan bukas, araw ng Sabado. Kung patungong Quezon City, pwedeng dumaan sa Laon-Laan Street. Kung patungo naman sa Monumento, maaaring dumaan sa Rizal Avenue dahil sa inaasahang pagbagal nga ng daloy ng trapiko simula bukas, araw ng Sabado. Bukas pa lang umpisa. Taga muna. Paano, ano naman ang epekto niyan sa mga nagtitinda ng bulaklak diyan sa Dimasalang? Paano na yung mga binibila ng bulaklak namin, ni Kumbachero diyan? Katunyeng, ito ay sa tulay lang naman, yung mismong daan. Maaari pa rin dumaan pa rin naman sa ibang mga ruta para makapagod. Parang sinabi na ni Tina ikaw naman, wala namang kinalaman yan. Papalusot ka ba? Papalusot ka. Pwede pa rin bumili. Pwede pa rin bumili, Tina. Yes, tama ka dyan, Katunyeng. At inaabangan natin kung maglalagay din ng signage dahil sa ating pagdaan ngayon nga dito sa tulay, wala man lang abiso na bukas, sarado na itong daan. Siguro, maya-maya. Mali yan. Mali talaga yan. Dapat meron. Oo, inaabangan natin para mabisuhan. Kailangan pagkagalit si Tina, galit ka din. Kailangan, galit din tayo. Oo, mahalaga yun. Jerry, Tama. Kailangan talaga yung mga motorista. Yung malayo pa dyan sa tulay, alam na ng motorista. Kaysa naman mapasubo pa dyan, hindi mahirap bumalik. Thank you, Tina. Salamat, Jerry at Katunyeng. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 6:27 na ng umaga, dalawang batang lalaki na ilang araw nang missing ang natagpuang patay sa loob ng isang abandonadong kotse sa isang garahe sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu. Ang mga biktima ay sina Raymar Conag at Jeff Zian Abelyar, kapwa 7 taong gulang, ay iniulat na nawawala noong Lunes. Ngunit nitong Martes ay natuklasan ang kanilang bangkay. Nabatid na nagpaalam ang mga biktima na maglalaro lamang noong Linggo, ngunit hindi na nakauwi. Kaya inireport na sa pulisya ang kanilang pagkawala. Ayon kay Lieutenant Colonel Dexter Calakar, hepe ng Naga City Police Station, wala silang nakitang palatandaan ng foul play sa kaso ng pagkamatay ng dalawang bata. Posible umanong naglalaro sa loob ng kotse sina Raymar at Jeff at aksidenteng na-trap, kaya hindi nakahinga bunga ng suffocation na siyang dahilan ng kanilang kamatayan. Parang nangyari na to. Parang deja vu to, Kumbachero. May nangyari ng ganyan, ano? Yung sa Pampanga yata ito. May naglarong bata nakapasok sa kotse, hindi niya na mabuksan. makalabas. Hindi niya mabuksan. Pwedeng hindi alam kung paano buksan o kaya yung may child lock. May child lock. Merong may child lock na sasakyan. Correct. Yun naman ginagawa nung may-ari ng sasakyan. Kung yung may anak siya, di ba? For the safety din ng bata. Para hindi mabuksan kapag nasa loob, hindi mabuksan pag sila umaandar. Kaya lang kapag naiwan mo ngang nakaganon, may nakapasok na bata, hindi naman makakaisip ng diskarte yun. Ito, 7 years old, Kumbachero. Dalawa pa. Naku po, inang. Saka yung hirap na sobrang unti-unti silang nahirapan. Yung hirap na dinanas ng mga bata yan na yan bago namatay. Saka tinan mo, Kumbachero, dito mo makikita tuloy kung gaano kaimportante ang CCTV. Diba? Normally yan, kapag saan ba na uling nakita yung mga bata, check kaagad CCTV. Saan ba yung CCTV? Tingnan yung nakita, nakaparadang kotse. Siguro huli na nung matingnan yung CCTV sa paligid. Ito, Kumbachero, Monday, inireport na nawawala, Martes na nakita yung bangkay. Yung init ng panahon ngayon, nakabilad yan, Eksakto. Yung init na nasa loob ka ng isang kulob na sasakyan na ganyan, naku po, inang, as walang hangin. Kawawang mga bata. Ano kaya yan? May sagutin din kaya yung may-ari ng sasakyan?
na wala namang Wala kamalay-malay. ano? Na napabayaan Baka niyang nakabukas yung kanyang sasakyan. O baka naman, kumbatsero, yung magulang din ng bata, nasasaan ba sila during the time na naglalaro yung mga batang ito? Ayun, nako. Ay, nako, ang sakit sa dibdib nito kasi ma-imagine nyo po yung suffocation, yung unti-unti, Yung hirap na hirap na ganun dinanas. ang ganun yung mga bata, hindi alam kung paano makakalabas doon. Nako. Oo nga, ano? Sa ibang balita, bumuelta si Senator Ping Lacson sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala isa man sa minority bloc ang nangumusta sa kanila matapos ang shooting incident noong Mayo 13. Sa kanyang ex-post, tinanong ni Lacson kung sinabi ni Lacson na paanong kukumustahin ang mga ito gayong tila masaya silang kumakain, umiinom ng kape, naka-Facebook live pa nang mangyari ang insidente at inakusahan pa silang mga nasa minorya na may alam sa nangyaring putukan. Matatanda ang naging emosyonal si Senator Pia nang ibahagi nito ang takot na kanyang naramdaman habang nangyayari ang putukan sa Senate building. Naluha rin ang senadora nang sabihing wala man lang sa mga kasamahan nila sa minorya ang nakaisip na sila'y kumustahin sa hiwalay na pahayag. Kinontra naman ni Senator Erwin Tulfo ang pahayag ni Senator Pia at iginit na nagpadala sila ng mensahe sa kanilang WhatsApp group sa kasagsagan ng kaguluhan. Alam mo kung Bachero, depende rin talaga kung paano mo titingnan yung pangyayari na yan, yung kumusta. Kaya nga. Tulad nito, may nilabas na po yung timestamps nung kumustahan na yan . Yung, kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Georgia. Ito Wednesday, May 13. Wednesday, May 13. Ayan, at 3:32 PM. Naglabas PM, hapon pa PM lang. pa to. Wednesday, nag-message sa group nila si Senator Jinggoy at our lounge. Sabi niya gano'n, 3:32. Okay. 3:32. Pagkatapos ng 3:32 na yon, hanggang sa mangyari yung putukan and everything, wala namang kumikibo dun sa... Hi! Hello! Ba't ba ganyan na epekto nung Mr. Romantico na yan? 3:32, May 13. Walang kumikibo, nagputukan na and all, nagkagulo na, media, hanggang nag-message ng 9:55 PM. Okay. Tapos na lahat. Tapos na lahat. 9:55 PM. Yung iba nga, nagpatay na ng television yan. Nagpatay na ng radyo yan. Dahil wala na. 9:55, nag-message si Senator Camille Villar. Okay. Si Camille to nasa majority to. Naiwan sa loob. Siya nag-message. Sabi niya, "Hi colleagues. We're okay here now." Tapos may ganon. Yung emoji, ano ba tawag na emoji? Yung nakaganon, yung prayer sign. Yung prayer sign. Yun yung message niya. "Hi colleagues, we're okay here now." Sa madaling salita, wala talaga nangumusta sa kanila. Mula nung nagputukan, si Camille pa ang nagpresenta ng mensahe na yon na "Hi colleagues, we're okay here now." 9:55 yon. Okay. At immediately thereafter, 9:55 din, sumagot si Senator Sherwin Gatchalian. Ang sabi niya, "Stay safe everyone." Ayan, okay. So noon, tapos 9:56, sumagot si Senator Mig Subiri, "Please stay safe over there, guys." Okay. Tapos sumagot yung isa pang minority, si Senator Bam Aquino, "Keep safe everyone." Ayan. In other words, Kumbachero, may bahay din ng katotohanan yung sinasabi ni Senator Pia na bago mangumusta yung iba, bago magsabi ng mga "Stay safe everyone, please stay safe over there, guys, keep safe everyone," wala talagang nangungumusta sa kanila. Ang nagsalita pa doon sa group chat nila ay taga-majority, si Camille.
At ang sabi nga niya, baka naman kasi nanonood din yung lahat ng yung iba. Tulad ng sinabi ni Senator Ping, napanood niyang naka-Facebook Live. Masaya naman. So, masaya naman sila. Nanginginain. Kumakain at pakape-kape. Tapos may picture pa nag-selfie pa si Senator Joel na nakalabas yung dila. Ayun na nga eh. Kaya nga eh. Kaya walang nangungumusta. But kung ikaw, sa inisip ko lang naman, baka ang naisip ni Senator Ping, okay naman pala sila. Okay naman pala Hindi sila. ko na sila kukumustahin. Kaya hindi naman niya sasabihin, ano ba pagkain dyan? Baka isipin pa gusto ko lang makikain. Ito po yung... nasa iba-ibang appreciation ng pangyayari. Kasi yung nung narinig natin si Senator Pia kahapon, nung sinabi niya, dun sa speech niya, yung nakaiyak. Maisip mo, ba't wala man lang nagtanong sa kanila? Nagtanong. Yun na nga. Ganun na nga yun. So may bahid pala ng katotohanan somehow yung sinabi niya na walang nangumusta. At kung hindi pa nagsabi si Senator Camille, walang kikibo doon sa group chat nila. Ayun, yun naman yun. Ito binabasa lang natin yung party ng group chat nila. Hi! Hello! Buhay. Kaya binansagan na ngayon yan, Senate Flix. Ang pangyayaring yan sa Senado. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Sam Lakhun, 6:36 ng umaga. Ay, dyan nga pala kumbatsero sa mga taga Barangay Santo Niño, Parañaque. Ayan, nako lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ang ginagamit ninyo sa pakikinig sa DZRH. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ayan, dahil andyan si Sherwin Alfaro para mamigay ng pera. At para kayo'y manalo naman ng medium component. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ating word of the day ay fall. Fall. Hulog, laglag. Ayun. Fall, nahulog. Ito daw ay galing sa balita na Duterte had falling events in ICI cell. ICC cell yan. ICC cell. Ano yun? Parang nabubwal? Parang baka nabubwal o natumba. Baka natutumba. Oo. Kaya pala may request yung nung bago matanggal si Boy Ubo, si Attorney Kaufman. Nagre-request sila sa ICC ng kopya nung recording, nung parang CCTV recording nung mismong selda. Para malaman kung gaano ba kadalas nangyayari yon at baka naman talagang kailangan na ng extra special care ng dating Pangulo. Kasi ang edad niya due to loss of balance. Diba? Pag may makaramdaman. Tsaka doon sa edad Sa edad, karamdaman talagang mangyayari yan. Sabi daw ho ng ICC, such incidents were rare and consistent with the age and mobility of Duterte. So, pwede talaga alamin at nang makita rin ang kondisyon ng dating Pangulo. So, yan po ang ating word of the day, fall, para kayo'y manalo ng medium component. Oras, Pilipinas, ang oras sa hudyat. 6:38. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check.